Pag-usapan natin si Rodrigo Duterte. So official na ang kanyang kandidatura para sa 2016 presidential elections. At nung isang gabi, nag-speech na siya, sa rally na inorganize ng mga taga-suporta niya, tong Mad for Change. So sa rally na ito, nag-speech si Duterte, umabot ng siguro mga 50 minutes din. At napag-usapan nga niya yung mga issues na magfo-focus siya, mga issues ng bayan na aayusin niya. Nagbigay rin siya ng mga examples niya na bilang mayor ng Davao. Nilabas din niya yung yung sarili niya. Binuksan niya yung sarili niya doon sa rally na yon, sa harap ng kanyang mga taga-suporta. Nilabas niya yung sarili niya, binuksan niya yung sarili niya. Lahat ng mga bagay na kailangan malaman. Sabi nga niya, kung gusto niyo ako maging presidente, kailangan niyo malaman to. Meron akong mga babae. So tungkol doon sa yun na nga, sabi inamin niya mismo, no? Babaero siya. Pag-usapan din niya yung tungkol sa kriminalidad, mga napatay niya, mga pinatay niya, mga drug pushers, mga durugista, pinapatay niya sa Davao. At sa rally na yun, nangako rin siya na kung gusto niyo ako maging presidente, ito ang gagawin ko. Mga extrajudicial killings. Yun, tungkol din sa traffic. Syempre, popular na issue to na bumubuisit sa mga Pilipino. Okay, yung speech niya, medyo rambling. Umabot ng mga 50 minutes mahigit. Rambling siya na puno ng mura. Okay. So hindi ako magpapaka-hipokrito. Okay, may vlog ako, nagmumura ako dun sa vlog ko. Pero yung vlog na yon, yun ay satirical, no? Tapos ang target audience ko, syempre yung target ko yung mga naglalaro ng Dota. Yung mga ugok, mga bobo. Kasi gusto ko silang baguhin. Kumbaga parang ginawa ko lang yung vlog na yun, yung mga issues sa bansa. So, yun yung topic ko, paiba-iba, politics, tsaka mga social issues na ginagamit ko yung salita na yung salita na everyday natin ginagamit. So yung salita ko in the vernacular para madaling basahin, madaling maintindihan, punong-puno din ng mura. Dahil nga yung target ko, yun ang alam ko ma-appreciate nila at para makuha ko yung attention nila. Satirical nga to, so minsan sarcastic ako doon. Yung ganun lang. Si Duterte, okay. So si Duterte sa speech niya na yon, ang target niya, syempre audience niya, nagsasalita siya sa audience niya. Siguro sa itsura ng mga audience niya, siguro mga mukhang amoy baktol. Kaya nagmumura siya doon. Okay. Bababa ako sa level nila. Magmumura ako, magpapakabalasubas ako dito. At makikita mo naman sa speech na yun. Tuwing pinag-uusapan ni Duterte yung mga babae, yung mga kinukwento niya, yung mga kinakantot niya, naghihiyawan ng mga tao. So, klaro, ang audience niya doon ay mga busabos din, kagaya niya. So, speech ni Duterte. Okay,
Bisaya ako. Mga chowin ko, syempre mga Bisaya din. Every year, nagkikita-kita kami sa mga family gatherings. Uso na sa amin, syempre, na minsan may mga kamag-anak ka, mga bagong kamag-anak na hindi mo pa masyadong nakikilala. Kaya, traditional na sa amin na magpakilala, pupunta sa harapan at magsalita doon, papakilala ka, mag-speech ka, kung ano gusto mong sabihin, rambling. Yan, madalas yung mga rambling speech na yan na sa mga, ito sa clan namin to. Pero, mga kamag-anak ko, mga Bisaya, hindi sanay sa Tagalog. Kaya pagka hindi sanay sa Tagalog, minsan naghahanap ka ng translation. Minsan mapapatigil ka, kagaya doon sa speech ni Duterte, napapatigil din siya. At naghahanap siya ng translation. Minsan napapamura talaga siya, yung mugmumura. Parang naging normal na yan sa mga Bisaya eh. Yung kasalita ka dyan, tapos, ano ba to? Tangina. Yun, parang ganon. Si Duterte nun sa kanyang speech, makikita mo na hindi siya sanay sa Tagalog. Pero, ang problema doon, nakikita kong problema doon, yung speech na yun, kahit na ang audience niya ay mga taga-suporta niya, mga mukhang gusgusin, mga busabos, mga dugyot, yung mga parang inutusan ng bumili ng suka, hiyawan ng hiyawan, parang showbiz lang sa kanila to. Ewan ko, mga ugok, yun nga. Ang problema dito, itong speech na to, itong clip na to, ay kakalat. Recorded to eh. Lumabas nga sa Rappler. At kahit na yung audience mo, kahit sasalita ka para sa audience na yun, dapat mindful ka din. Dapat maging mindful ka. Na dahil sa ito ay recorded, ito ay mapapanood ng iba. Paano niya ngayon makukuha, masisway para sa panig niya ang mga supporters ng ibang kandidato? Syempre nanliligaw ka rin. Bilang kandidato, nililigawan mo mga tao. Kung ikaw nanliligaw ng babae, naliligo ka, nagtutoothbrush ka, papabango ka, sinusuot mo yung pinakamaganda mong damit, at tinatago mo yung mga baho mo. Hindi mo muna ilalabas yan, yung pupunta akong beer house. Alam nga namang pag first date ninyo, sabi mo, pupunta akong beer house eh. Siyempre, based ka kagad. Red flag yan sa babae. Babaero pala to. Hindi ko sasagutin to. May iba pang nanliligaw sa akin. Disente. Bakit ako papatol dito? So, ganun din yung nakikita kong... So, yan ang nakikita kong problema kay Duterte. Hindi siya maingat sa mga sinasabi niya. Okay, so honest siya. Buti naging honest siya. Binaril niya yung sarili niyang paa. At yung mga boboto kay Duterte, binabaril din nila ang sarili nilang paa. Pero balikan muna natin yung kanyang yung language niya, no? So hindi siya sanay sa Tagalog. Pag naghahanap siya ng translation, napapatigil siya dahil sa kaugalian niya nagmumura siya. Sa akin walang problema, pero sa iba sigurado ako problema yon. At base sa nakikita ko sa social media, problema nga yan. Kung hindi siya sanay sa Tagalog, pwede naman siyang gumamit ng Ingles. Kaya nga English ang ginagamit na salita sa Senado at sa Kongreso. Dahil yung mga congressmen na taga South, mga taga Visayas at mga congressmen na taga Mindanao na hindi sanay sa Tagalog, ay English ang ginagamit. Ayaw ninyong matuto ng Tagalog eh. Masyado kayong galit sa mga Tagalog. Ayaw nyong tanggapin ng Tagalog na gawing official language. Masyado
Masyado kasing competitive itong mga Visayas, no? Mga Bisaya. Kasi pag noon pa, no, nung natatag um nakuha ng Pilipinas ang freedom natin, nung binigay ito ng mga Amerikano, naging presidente si Quezon, ginawang official language ang Tagalog. Maraming umaangal na taga Visayas. Bakit Tagalog? Bakit hindi Bisaya? Wala, sa akin walang problema. Visayas, magandang lengguwahe. Pero for the sake of unity, kailangan natin ng isang official language na kailangan malaman, matutunan ng lahat para para maging unified tayo. Ang problema ito nga na mga taga Visayas, ayaw nila ang Tagalog. Ito ang naging problema ngayon ni Duterte. Dahil sa ayaw niya ng Tagalog, hindi siya sanay, hindi siya bihasa sa Tagalog. Ayun, nagkakalat siya doon sa kanyang rally. At napapagkamalan tuloy siyang balasubas. Na totoo naman, balasubas talaga siya. Itong balasubas na to, hilig sa babae. Ilang taon na ba siya? 70? 70? Sinabi niya mismo doon sa kanyang rally, kung ako ang gusto nyong maging presidente, dapat na malaman ninyo ito. Meron daw siyang 2 babae na pinapatira niya sa boarding house. Sinusundo niya, hinahatid, papuntang motel, short time daw, tawanan pa yung mga gonggong, yung mga amoy ihi, baho ng mga hininga, mga walang modo, tawanan, amusing para sa kanila. Ganitong klaseng tao. Ito magiging presidente. Anong sasabihin nyo sa nanay nyo? Pati nanay nyo, babawa to si Duterte. Tarantado tong nanay nyo, mga manhid na lang kasi. Dahil yung mga tatay ninyo, yung madalas sa beer house, maraming babae kinakabit. Binibigyan nila ng tulo yung nanay mo, nakuha nila doon sa beer house. Kaya okay lang sa inyo yan, kultura yan, ha? Kultura na yan, di ba? Yan ba? Kasi, ayun, nakita na nga ni Duterte anong klaseng tao siya. Sabi niya naman, itong mga babae, ay hindi daw niya binabahay sa mga kondo, simple lang daw. Doon lang daw sa boarding house na 1,500 pesos a month. Kahit na, immoral ka eh. At sinong maniniwala na may magpapakabit sa iyo at papatirahin mo lang sa boarding house? Anong klaseng babae ito? Baka ito yung rugby girl. Pwede pa yung rugby girl. Binunot mo sa tabing kalye, pinatira mo sa boarding house. Ginhawa para sa kanya yon. Pero kung itong mga babae, kung sabihin natin nasa boarding house, anong klase ito? Meron, sabi niya, yung isang babae ay bata-bata. So, ibig sabihin nagte-take advantage siya ng mga mahihirap. Alam nga naman pumatol sa kanya, mayaman. Papatirahin niya sa boarding house. Mahihirap to. Tinitake advantage niya yung mga tao. Kung mahal mo, sinasabi ng mga supporters niya, mahal niya ang mga Pilipino. Yan ba ang leader na nagmamahal sa kapwa niya? Gagawin niyang kabit? Ay, kaya pala ganyan, nagkaganto si Sarah Hipon eh. Nananapak ng sheriff, talagang halatang merong daddy issues. Galit patuloy siya nung nagpatawa si
Si Ramon Bautista, sabi mga taga Davao, mga babae sa Davao, mga hipon. Compliment na nga sa kanya, tawagin ko siyang hipon eh. Kasi ang hipon, ibig sabihin niya, para sa mga bobo dyan, yung hipon, yung mga babae na mga ganda katawan, pero hindi kagandahan yung muka. Kaya parang hipon na tinatapon mo yung ulo, kinakain mo yung katawan. Mahal mo kapwa mo? Mahal mo mga Pilipino? Paano ngayon tong mga pinapatay mo? Itong Duterte na to, yung mga pinapatay niya itong mga drug dealers. Okay, masamang tao din yung mga yan. Sumisira ng buhay, sumisira ng kinabukasan ng mga kabataan. Pero itong mga drug dealers na to, nanggaling din yan sa hirap. Kaya sila drug dealer kasi wala silang ibang option. Trabaho mo, bigyan sila ng option. Tamad ka. Bigyan mo ng trabaho. Create ka ng trabaho. Kung pinapatay mo yung tao, final yan. Wala na yan. Wala na silang chance. Pinagmamalaki ng mga taga Davao ang kanilang mga kulungan ay maluwag. Dahil wala rong kriminal sa kanila. Paano ba naman mapupuno yung kulungan ninyo? Pinapatay na. Paano kung inosente pala yon? Wala na, patay na eh. So hindi nagagawa ng korte yung trabaho nila. Okay, mayroong nagkasala, mayroong suspect, drug dealer, nahuling nagbebenta o pinagsuspechahan na drug dealer, may nagtip. Drug dealer yan. Dinampot, pinatay. Wala na, hindi na dumaan sa korte. Hindi na magawa ng mga abogado trabaho nila. Tamad sila maghanap ng ebidensya, tamad sila dumaan sa due process ito. Walang kwenta. Ngayon pinagmamalaki, walang laman yung kanilang kulungan. At may nagsabi pa na isa sa mga safest cities daw in the world ang Davao, number 4. Ayon sa mga nakikita ko sa Facebook na mga kumakalat na mga memes. Pero meron ding kumalat na isang may website na kumakalat ngayon, Facebook din, na dinidebunk itong claim ng mga Davaoenos. Hindi pala totoo na number 4 sila. At nung naghukay pa ng husto yung nag-research, natuklasan doon na yung figures na ginagamit ng mga Davaoeno ay galing sa Numbeo na website na kung saan mga tao magvo-vote ka lang, online voting. Tapos nasa 485 lang pala ang mga bumoto na safest ang Davao. At umabot nga to sa number 4. Na hindi naman pala credible. Peaceful ba ka mo? Ito may tinitingnan na website yung mga crime sa Davao. Ito nangyari lang nung Lunes, Nobyembre, 30 ng Nobyembre. Isang 16-year-old na out of school youth ay nabaril ng dalawang hindi pa nakikilalang mga lalaki. Ito nangyari ito mga alas 12 ng gabi sa Crossing Puan. So may nabaril na lalaki, minor de edad ang lalaki, kaya binigyan na lang ng alias na Mark dahil sa kanyang
Edad. Nangyari November 30. Isa pa, manhunt operation continues against 4 men behind the robbery incident at a pawn shop on Ilustre Street, Davao. Kasi parehong araw din to, November 30. Nung Sabado naman, ika-28 ng Nobyembre, isang 39-year-old na byuda ay sinaksak at pinatay habang naglalakad sa isang subdivision sa Davao, sa Matina, Davao City. So, safest, ha? So, bukod pa dyan, andyan din yung mga extrajudicial killings. At inamin mismo ni Duterte doon sa kanyang rally na responsible siya sa 4 mga extrajudicial killings na yan. Meron siyang kotse na sinunog, ando doon sa loob ng kotse yung mga carnappers at sinunog niya yung kotse. Meron siya isa yung binaril sa ulo. Yun yung mga 4 na mga responsible siya. Tapos meron pang iba na pinautos niya. So meron pa siyang hindi inaamin din. At hindi siya klaro sa numbers, hindi niya binigay yung mga bilang ng iba pa. So binigay niya lang 4. Na siguro matagal nang nangyari. No, mga more than 20 years na siyang mayor sa Davao. So napakarami na niyan. Ito yung iba pang mga krimen na nangyari sa Davao na nahanap ko sa internet, ano. Tobacco Company, Thursday, November 26, Tobacco Company, PMFTC Inc. has expressed concern on a series of robbery hold-up incidents involving delivery vans of cigarettes, mostly owned by the company in Davao City. Even as it denied reports, it is not bent on pursuing charges against the perpetrators. So, ito pa. A 23-year-old painter was shot dead by still unidentified men. Parang pareho lang to nung isang balita, no? Pero yun na nga, meron pa ring krimen. Ito, may mga robbers din, no? Robbers carted some 150,000 pesos worth of cash and valuables inside the residential house in Davao. The robbery incident was reported at around 8 a.m. at Lawan Street, Roldan Village, Thursday, November 26. On November 24, Tuesday, police arrested on Monday a suspected drug pusher who allegedly attempted to sneak in illegal drugs and other drug paraphernalia to detainees at Toril Police Precinct. Yan ba yung mga takot kay Duterte? Totoo bang natatakot sila kay Duterte? Parang hindi to takot, Parang harap-harapan pa, nag-smuggle pa ng droga sa loob ng police precinct. Tuesday, November 24, City Environment and Natural Resources Office in Davao admitted there is more to be done to guarantee compliance to proper waste disposal. Despite the implementation of City Ordinance number 0361-10 or the mandatory segregation of the solid waste, Senro Acting Assistant Head for Operations Dolores Remojo said there are still households, barangay officials who are not following the law. Abay, puro pala ignorante mga tao dyan, Akala ko ba magagaling yung mga opisyalis dyan, tsaka mga government employees. Waste management na nga lang, napakasimpleng bagay, hindi pa rin alam kung paano. Pinagmamalaki pa nila. May mga kumakalat pa nga na meme. Napakita, may 911 daw sila. Ano ngayon? Ano ngayon? 911 nyo? Dali nyo yung 911 nyo sa Manila. Tingnan natin kung kakayanin nila. Ang pinagkaiba lang kasi, kinukumpara nila itong Davao at Manila. Ang Manila malaki. Ang Manila mas maraming tao. Lahat ng kriminal ng Davao nandiyan dyan sa Manila. Doon ang buburat.
Ganun naman sa mga probinsya yung mga undesirables at mga kumag nila sa Manila pupunta Doon nang hold up at doon nagdanakaw Nagpunta nga akong Camiguin. Tapos matutulog kami doon sa isang open area no? So kami meron kaming tent. Tapos sabi ng mga tao, okay lang yan. Sige, kahit iwanan mo lang yan dito. Walang magnanakaw dito. Pwede mong iwanan ang bahay mo na nakabukas. Kahit hindi mo na ilak, walang magnanakaw dito. Tapos sabi, pag merong nakawan na nangyari dito, galing sa Maynila yon. Kupal. Yung mga magnanakaw ninyo, doon nagpupunta sa Maynila, doon nagnanakaw. Meron nga noon sa Antipolo, itong Cherigini Gang. Mga akyat bahay gang, mga rapist pa. Akyat na bahay pag merong magandang dalaga doon, rapin pa nila. Kakainin pa, lulutuin pa yung pagkain ninyo, magkakainan doon, tataiyan pa yung lamesa ninyo. Tapos babasagin lahat ng mababasag na plato doon na hindi na nila madadala. Iihian yung mga pader. Tatali kayo, nakagapos kayo lahat, sampalin tatay at nanay nyo sa harapan ninyo. Cherigini Gang, alam mo kung taga saan? Samar. Pagpunta mo sa Samar, sabihin nila sa'yo, peaceful dito, walang magnanakaw dito. Paano yung mga magnanakaw nyo nandoon sa Maynila? Tapos lalaitin ninyo yung Maynila, putang ina nyo ito pa isang pinagmamalaki ng mga taga Davao, Manila daw, puro riding in tandem. May riding in tandem din sa kanila. Ito, Sunday, November 22, 2015. Robbers on board motorcycles believed to be from another syndicate were tagged into robbery hold-up incidents on Saturday in Davao City. The first incident was reported to the Tolomo police station around 10 a.m. It occurred at Purok 2 in Bago Galera, Davao City, where some 30,000 pesos worth of sales were taken from collectors. Probe on serial killings of car dealer employees sought. Putang ina. Serial killings na yan. Present in the media conference were Martin Delgra, lawyer of Francis Tio Subieta, who said he was the fourth to be killed among the batch of dismissed employees earlier sued by the company. Delgra did not name the three others. Delgra said that they sought out the help of the city mayor, si Duterte, because Zubieta's wife is asking for justice and also for the protection of the other former employees who now fear for their life. Tang ina. Ito si Duterte, kaya niya lang yung mga maliliit na tao. Kaya niya lang tong mga drug pushers, kaya niya lang tong mga petty criminals, mga mandurukot, tumbahin. Okay lang naman tumbahin yung mga yan. Kasi wala namang nagtatanggol dyan, mahihirap yan may mga mahal sa buhay yan, pero hanggang reklamo lang sila. Ano magagawa nila? Hustisya? Wala na yan. Ang hustisya sa Pilipinas, para lang yan sa mga mayayaman. Itong serial killing na to, pinapatay yung mga former employees. So siguro itong mga former employees na to may nalalaman na hindi maganda tungkol dito sa car dealership na to. At tag-hire sila ng killer para tumpahin isa-isa itong mga former employees para wala na magsalita. Dead men tell no tales. Ika nga. Kung talagang galit si Duterte sa mga kriminal, bakit yung mga maliliit lang, mga small fry lang ang kaya niya? Tumbahin niya to. Kumpanya nagpapapatay ng mga empleyado nila. Wala. Kasi papasikat lang yan Yan yung mga false bravado para pakita lang na macho siya. Kinakagat naman ng mga supporters niya. Karamihan ng mga supporters niya, mga bata at mga kalalakihan Meron ding ibang mga kababaihan
Pero majority puro lalaki. Ayon sa nakikita ko sa Facebook, mga tagapagtanggol niya, kahit na puro fake accounts naman yung iba. Pero diyan mo makikita na trapo pa rin. Walang pinag-iba. At nadala lang yung mga tao, yung mga supporters niya dito sa mga madhouse na to. Dapat dyan sa mga yan, nasa madhouse eh. Puro sila mga loko-loko yung mga nakastretch. Duterte! Tangina nyo! Abnormal. Pusher shot dead in Davao drug bust. Authorities shot dead on Wednesday evening a suspected drug pusher, while another was wounded after resisting arrest in two separate drug busts in Davao City. Ito, dyan sila magaling. Wala na yan eh. Patay na yan eh. Kikita pa yung punerarya. Inamin mismo ni Duterte sa kanyang speech, yung pulis. Tatawagan nila yung punerarya, kunin mo na tong patay. May komisyon yan. Inamin niya mismo yan eh. Walang kwenta. Kaya maganda dyan, magtayo ka ng negosyo sa Davao. Magtayo ka funeral parlor. Benta ka ng kabaong. Hindi ka gugutumin. Hindi gugutumin pamilya mo. Ito pa. 3 men were arrested by the police for allegedly having a shabu session were sued. Okay. Ito, medyo bago-bago to. Medyo hindi pinatay kagad. Na demanda muna. Ibig sabihin, mayayaman. May kaya. Hindi basta-basta tutumbayin itong mga to. Kasi baka lumaban no? May pera eh. Joseph Oha Besana, ito yung mga pangalan nila. Paul Bernales Yap, Chinese, mayaman nga to. Yan yung mga nagsashabu session na huli. Passenger van bombed in Davao, 2 hurt. Abay, para palang Syria to. Safest city, 4th safest city. Pero may sumasabog na mga sasakyan. Parang nakakatakot Ang hindi yan nalalaman ng karamihan, Ito si Duterte ay leftist. Nakikita mo naman yan sa pananalita niya. Inamin niya rin mismo, nabasa ko mismo sa Davao Journal, ang pangalan ng dyaryo nila, hanapin ko tong link. Pero inamin mismo ni Duterte na nakikipag-usap siya sa left, sa NPA. Nakikipag-usap siya sa NPA, nakikipag-usap din siya sa MILF. Ngayon sabi ng mga taga-suporta ni Duterte, ang Davao hindi inaatake ng NPA dahil sa leadership ni Duterte. Ang Davao hindi yan bobombahin ng mga MILF dahil takot sila kay Duterte. Hindi. Kasi binabayaran ni Duterte, itong NPA pa lang, binabayaran ni Duterte ng 125 million a year. Galing sa pera ng mga tao. So doon na pupunta yung pera dapat na gamitin niya para bigyan ng trabaho yung mga constituents niya. Para hindi na para yung mga magnanakaw, hindi na iisiping magnakaw, hindi na iisiping maging drug dealer. Kasi may trabaho, may option na sila. Pero hindi. 125 million, ang layo na mararating yan. Yung iba niya, pupunta pa sa Maynila, yung ibang mga kriminal na yan, punta sa Maynila, doon raraket. Tapos sasabihin ng mga taga Davao, puro magnanakaw dyan eh. Hindi kagaya dito, safe. Maghiwa-hiwalay na nga lang tayo.
Pag-usapan natin ito mga death squads or DDS, Duterte Death Squads. Merong theory na umiikot na itong mga death squads na to ay mga NPA. Kasi noong 70s at 80s ang NPA meron niyang Sparrow units. Ito yung mga ito yung nagsasagawa ng assassination operations nila. Halimbawa, merong abusadong negosyante, pagka natunugan ng NPA na merong abusadong negosyante, papadala nila yung Sparrow unit nila, tapos i-assassinate ngayon itong negosyante na to. Madalas to mangyari noong 70s tsaka 80s. Pero ngayon hindi na natin hindi ko na naririnig yung Sparrow units eh. Pero may ibang gumagala na dahil doon sa Mindanao maraming NPA dyan. So yung mga na-disband siguro na Sparrow units ay binabayaran ni Duterte. At ito yung bumubuo ng kanyang Duterte Death Squad. Plausible din, no? Kung isipin mo. Hindi naman siguro yung mga pulis ito. Kasi makikilala sila. Sparrow units walang record. So walang mga fingerprints, walang mga ano yan. Hindi sila basta-basta makikilala, titirahin nila yung target. Tapos sibat na. Wala na sinong walang nakakilala diyan. Wala rin nagsasalita. Sa isang interview inamin ni Duterte meron siyang Duterte Death Squad. Tapos nung gumawa na tong Commission on Human Rights, biglang kambyo si Duterte. Wala daw. Hindi daw niya alam. Sabi niya siguro ambot. Ang mga NPA na to, kung hindi sila inaalagaan ni Duterte, dapat matagal nang nabuwag yan. Kasi isang joke tungkol sa NPA, yung acronym nila, no permanent address. Yan yung isang joke yan. Totoo naman dahil pag pinupush na sila ng government, lilipat yan, iwanan nila yung kanilang kampo, gagawa ng panibago. Mahirap, kaya ang ano nila, guerrilla warfare. Kaya mahirap din silang hulihin. Pero the more na ipupush sila ng gobyerno, hanggang sa wala na silang matitiran, magkakawatak-watak yan. Pero itong si Duterte, matagal na siya nasa Davao, matagal na rin may NPA sa Davao. Matagal na rin niyang inaalagaan to. Kaya siguro dapat ngayon dahil sa pagkakawatak-watak, kumonti na lang ang bilang ng mga NPA, pero hindi eh. Dahil may pera, may nagbabayad sa kanila. Kaya hanggang ngayon marami pa rin NPA. Kasi wala na silang matatakasan, wala na silang mapupuntahan, kailangan din nilang mag-recuperate after ng enkwentro. Dapat talaga madali na silang nabuwag. Ang sayang lang yung effort ni Erap noong presidente pa siya. Diba dyan sa Davao, hinabol ang government forces dyan, mga NPA. Nakatakas pa nga eh. Pero sayang yung effort ng gobyerno. Nasayang yung pera na pinaggastos ng gobyerno para habulin sila. Mas advanced pa nga ang firearms ng NPA, mas malalakas pa ang mga baril nila. Ganun din yung MILF, no? Pero yung NPA malalakas din yung mga weapons nila. So sa halip na mapunta sa tao,
sa mga mamamayan na nagme-make ng honest living, gustong mabuhay ng matiwasay, hindi napupunta sa kanila, napupunta sa NPA. Ito, 125 million pesos a year. Pera dapat na pinagmulan ng isang pabrika, factory, o kung ano-ano pa, eskwelahan. Pag gumawa ka ng eskwela, di may kailangan ka ng teachers, janitors, at kung ano-ano pa sa maintenance ng building. Bigyan mo ng trabaho, mabibigyan mo ngayon ng opportunity mga tao, may trabaho sila sa construction ng building, o di meron kang mga construction workers, bigyan mo silang trabaho. Bigyan mo ng trabaho, mga kailangan ng security guard, sa gabi merong night security din. Bibigyan mo ng trabaho mga electricians na mag-ayos ng wiring doon. Dami, malayo mararating, marami kang matutulungan. Ito, mga factory, matutulungan mo yung industriya. Daming trabaho na nabigay sana. Napunta sana sa maintenance ng syudad, no? Paggawa ng mga roads, edi trabaho na naman para sa mga construction workers. Pero hindi, napunta sa NPA, pinambili nila ng mga barel, mga bala na pumapatay sa mga sundalo natin dahil sa traitor. Ang inang dugong, ang ino, bentador. Nung 70s at 80s sa basketball, sa Mika at saka PBA, may mga players na pinaginala mga bentador. Ito yung mga taong magpapatalo. Usually yung mga bentador ay mga star players, mga bentador noon, mga kilalang bentador, sila Hubalde, sila Atoy Ko, sila Fernandez, bentador yan. Ang mga hindi lang nabibili noon, sila Jaworski, sila Arnaiz. Pero iba yung mga sila Gidaben, yan, Fabiosa. Basta yung mga players na magdadala sa team. Halimbawa na lang si Fabiosa, no? Kilalang King of Steals, no? Maglalaro na lang isang gabi, hindi maka-steal kahit na ibigay mo na yung bola sa kanya, bibitawan pa. Mga shooter, mga makaka-shoot ng layup, hindi makaka-shoot ng layup. Traveling, at makikita mo lahat sila sabay-sabay, yung mga star players, kasi kukunti lang team, so yung mga star players, mga halos isang team, maski hatiin mo yan at bumuo ka ng isang team, meron kang starting lineup. At yun yung mga bentador, makikita mo yan, magkikita yan sa Laguna, kita sila mga negosyante, mga bookies, bigyan sila ng 10,000 o 20,000, malaki na yun noon, benta nila laro. Yan yung mga bentador. Ay, mga kagaya ni Duterte, bentador. Kasi sa halip na tulungan niya yung kapwa niya, itong gobyerno, binabayaran pa niya yung kalaban para patayin yung isa sa atin. Para may maging kriminal kasi walang trabaho, magiging kriminal, tapos patutumbahin niya. At pagyayabang na wag kayong gago-gago dito sa aking Davao, kayo aki patumbahin. Yan yung mga demonyo. Yan yung gusto nyo maging pangulo. Gonggong. Ito na lang yung nakuha ko sa DavaoToday.com. I-post ko mamaya yung link sa baba ng lagay ko sa comment section, sa description yung link na to para mabasa nyo rin.
Ang headline, no, NPA taxation a reality. Just pay them. Duterte. Itong balita na to noong 2013 pa, October 22, 2013, Davao Today. So ayon sa article na to, ina-advise ni Duterte sa mga nais pumasok sa agribusiness o yung mga nasa agribusiness industry sa Davao o sa Mindanao na magbayad na lang ng revolutionary taxes sa NPA. Bayaran mo na lang. Parang yung advice sa akin noon ng isang driver na sa FX, no, tungkol sa hold upan. Natanong ko siya, paano kung may mga hold up? Ang gagawin natin? Tatalon tayo dito? Sabi, hindi. Kung ano yung hinihingi nila, bigay mo lang. Kaysa naman kunin nila yung buhay mo. Ito, sinasabi ni Duterte. Ayan. Reality daw yan. Reality na to. Ito na yung buhay. Bigay mo na lang yung revolutionary tax na hinihingi nila. Kaysa naman sa mapatay ka. Meron nga ako kakilala dito, babae, sa Sydney. Inampon siya ng mga Australiano na hindi sila magkaanak. Nag-ampon sila sa Davao. Sa Davao nga. Dahil yung mga magulang niya, meron silang farm, meron silang palayan, ay pinatay ng NPA. Kasi hindi makapagbigay ng revolutionary taxes. Every month ay pumupunta sila, nanghihingi ng bigas or pera. So yun, padpad siya dito. Maliit pa lang siya, hindi na siya marunong magtagalog. At napadpad siya dito. Hinampon ng Australiano na mag-asawa na hindi magkaanak. Sabi pa dito sa article na to, sabi ni Duterte, it's a fundamental question for business. Is it good to do business in the mountains? Do we give in to them? Pinagtatanggol pa niya ang NPA na sila ay revolutionaryo at ideological. So, gina-justify pa niya. Ideological daw ito mga to. Matatandaan din na si Duterte ay umattend sa burol ng isang leader ng Communist Party of the Philippines. Kaya na-criticize siya dahil doon, at doon din nagmula yung suspecha ng ibang tao na itong si Duterte ay komunista. To ayon din sa article, na umattend siya ng CPP anniversary sa isang area na naapektuhan ng Typhoon Pablo. Kung maalala niyo yung Typhoon Pablo noon, marami namatay dun sa Davao at lalo na sa Cagayan. So pumunta siya ron sa anibersaryo at nagbigay siya ng pondo, pera, na sinabi niya ay para daw sa mga naapektuhan ng bagyo. Pero dahil walang barangay captain para tumanggap ng donasyon, ay binigay niya to sa mga NPA leaders. Basta tingin mo ba ibibigay ng mga NPA to sa mga naapektuhan ng bagyo? Hindi, pambibili nila yan ng armas. At hayaan nila na maghirap yung mga nasalanta ng bagyo. Para isisi nila sa gobyerno yung nangyari doon sa mga yan, sa mga paghihirap ng mga kababayan natin. Paano ba naman? Banban na nga yung gobyerno natin. Banban na nga itong si Abnoy. Banban itong si Mar Rojas.
Mga walang pake din yan. Tapos sila din, makikisali. Iipitin pa nila lalo. Ginagamit lang nila yung mga mahihirap eh. Ginagamit lang nila yan para yung ginagawang mga pawns. Yan sa chess kasi itong mga pawn. Ito yung mga pinang-aabante mo. Ito yung mga pinapakain mo. Ito yung mga sinasacrifice mo para makuha mo yung mga malalaki. Ganun lang yan. So yung mga pawns lang yan. So sila yung naghihirap, sila yung nagsasuffer. Nakikita sa media at sasabihin, interview ng isang representative nila. Kasi yung gobyerno walang ginagawa. Mga pawn. At yung sinasabi nilang Dirty Harry. Inamin mismo ni Duterte. Sinabi niya dito din sa article na to, crimes I can deal with, but with revolutionary groups, I give it to the national government. Pero sinabi niya, but here, I advise government not to make arrest of revolutionaries. Tingnan mo. So okay lang na na patayin niya yung mga drug pusher na mga mahihirap. Pero wag yung mga revolusyonaryo. Wag patayin. Ito ba yung sinasabi nilang matapang? Ito ba yung Mesaya? Pwede yung kabaligtaran ng Mesaya. Mga ahente ng demonyo. O total, demonyo rin naman yung pag-uugali niya. Barubal, manyakis, mamamatay tao. Demonyo nga talaga. Dinagdag pa ni Duterte sa article na ito sa Davao Today. May nangyari na ang NPA naghagis ng granada sa isang gymnasium sa Paquibato District. At maraming nasaktan. Nag-apologize daw ang NPA at sabi magbabayad daw sila ng 5,000 para sa lahat ng mga nabiktima. So tigli 5,000 daw. Tapos ang tinanong ni Duterte, saan nyo kukunin yung 5,000? Ang sabi ng NPA, ay kukunin namin doon sa mga banana planters. Putang ina pala eh. Akala ko paghihirapan nila eh. Yung para meron silang sasakali na iba para ipakita na mabuti sila. At okay na yun. 5,000 bibigyan lang ng pera, nabibili lang ng tao. Parang yun ang pinapalabas ng mga NPA. So nasaan ngayon yung nagsasabi na si Duterte ay may totoong pagmamalasakit? Ganyan ba magmalasakit? Hindi yata. Hindi yan yung nalalaman kong pagmamalasakit. Ewan ko kung saan kayo galing, mga putang ina kayo. Kung gusto niyo magmalasakit ako sa inyo, kayo mga zealots kayo. Kung malasakit ako, yung kukuha ko yung bato na matulis, magmamalasakit ako sa inyo, talagang bawiin ko na kayo. Ang ina nyo mga bobo. Tatawa na lang ako nung nabasa ko yun eh. So yung kasalanan nila, yung kasalanan ng NPA, tatapalan lang ng pera. Na magkano lang kakarampot. Tapos yung pondo kukunin nila sa mga lokal. So sa halip na makulong tong mga NPA na to, mahuli para managot sa kasalanan nila, ay pababayaan lang, sabihin pa ni Duterte, huwag niyong hulihin. Tapos yung mga taga-suporta ni Duterte, sabihin, may malasakit si Duterte.
Gina-justify pa niya yung panila yung pagmumura ni Duterte sa Santo Papa. O tao lang daw ang Santo Papa. O talaga, kumpara kay Duterte, si Duterte demonyo eh. Sino ba naman yung Santo Papa na tao lang? O si Duterte demonyo. Mas mataas ranggo niyan. Demonyo eh. Anghel na yan eh. Yung demonyo, anghel din yan eh. Yan yung anghel na na-reject sa langit eh. Makapangyarihan niya, parang kasing lakas na rin nila ang Diyos eh. Siyempre, mas malakas ang Diyos, di ba? Pero may powers na rin yan. Sino nga ba naman yung Santo Papa na tao lang? Mas righteous naman talaga si Duterte. Demonyo to. Na-witness niya yung paglikha ng mundo, paglikha sa atin, paglikha ng lahat. Abay, mas mataas talaga ranggo niyan. Mga chicks tapat lang talaga lumuhod sila. Sa titi niya na amoy panis, yung amoy, yung maasim na yung amoy. Yung parang medyas na binabad sa suka. Pweh! Kaya hindi ko boboto si Duterte. Kaya ako ginawa tong video na to para i-convince din kayo. Huwag nyo iboto si Duterte. Si Buterte. Dutiti. Marami na nga nagbago isip eh. Kasi noon, pinopost ko sa Facebook tungkol kay Duterte, yung against ako sa kanya. So, nagpo-post ako doon sa Facebook. Maraming umaaway sa akin, mga kamag-anak ko, mga taga Visayas. Pinagtatanggol nila si Duterte. Iniinsulto nila ako, personal pa nila ako. Iba nga, in-unfriend pa ako. Pero mula nung lumabas tong speech ni Duterte, lalo na yung pagmura niya sa Santo Papa, wala nang umaaway sa akin. Natigil na rin yung pagtatanggol nila kay Duterte. Hindi na rin sila nagpo-post ng mga pro Duterte na mga memes at saka mga article. Wala na. So siguro meron din talagang natauhan. Kasi sino ba naman, kagaya nga ng sinabi ko kanina, si Duterte ay nanliligaw pa lang, pero hindi niya alam ang ginagawa niya. Bobo siya eh. Yan, na-turn off yung mga potential na boboto sa kanya. Mga natitira na lang yung mga barubal at saka yung mga ogag. Hindi naman sila naiiba sa mga sumusuporta noong kay Noynoy. Dami rin yan, no? Dami rin umaway sa akin, dami rin nag-unfriend sa akin, dami rin na may personal. Pero ngayon, yung mga tao yun, galit na galit na kay Noynoy. Ganyan din yan, ganyan din kay Duterte. Kasi ang mga Pilipino, hindi nila alam kung sino, kung hindi nila alam kung ano ang makakabuti sa bansa nila. Okay, they feel strongly about yung crime kasi maraming ang krimen, pero hindi naman ganun kung tutusin, hindi naman ganun kasama ang krimen. Nasa-sensationalize lang yan dahil sa media, kaya nakikita mo sa media, akala mo talamak na talaga. Hindi naman talaga. Ang totoong kailangan ng Pilipinas na hindi krimen, hindi ka dapat mag-focus sa krimen, mag-focus ka, ang presidente mag-focus dapat sa job creation, sa paggawa ng opportunity sa mga kababayan niya. O may sinasabi si Duterte na ang Manila kailangan i-decongest. Okay, tama siya ron, pero paano niya gagawin 'yon? Kailangan yung probinsya i-improve mo. Kailangan may trabaho sa probinsya para ang mga probinsyano, mga constituents nila doon, hindi pupunta sa Maynila para maghanap ng oportunidad.
Kasi may opportunity na sa kanilang probinsya. Hindi na sila kailangan umalis. Kailangan dali mo yung trabaho doon. Pero sa pananalita ni Duterte, parang ang gusto niyang gawin niyang unlivable ang Maynila. Sana mapupunta yung mga taga Maynila. Babalik sa probinsya, wala nang trabaho doon eh. May pinagsasabi siya tungkol sa federalismo, pero hindi rin specific, masyadong general. At saka parang hindi naman naka-outline ng mabuti yung pinagsasabi niya. Wala naman ding sa speech niya nung isang gabi, hindi rin niya pinaliwanag ng mabuti yung federalismo na pinopromote niya. Wala din. Si Duterte, wala siyang ambisyon. Nung una pa lang, ayaw niyang tumakbo. Sinasabi niya, paulit-ulit sinasabi niya, hindi siya tatakbo dahil hindi niya kailangan o hindi niya pinangarap. So, ibig sabihin, talagang lumalabas na noon pa na wala talaga siyang ambisyon at wala siyang vision. Ang mga tao sabi, kailangan ng Pilipino ay kamay na bakal dahil mga walang disiplina. Mag-iingat kayo sa sinasabi ninyo. Ang kamay na bakal, kailangan ito wini-wield ng tao na mayroong vision. Pero kung ang upo kagaya ni Duterte na barubal, kawawa tayo. Wala siyang vision, wala siyang plano para sa atin. Hindi niya alam kung paano gagawin yung sinasabi niya. Itong federalism na to, okay. Mga probinsya magkakaroon ng parang sa Amerika na independent na sila, na kumikita sila, tapos majority ng kikitain ng probinsya nila ay para sa kanila, tapos siguro mga 30 o 40% lang mapupunta doon sa Manila, sa capital. Okay lang yan sa Cebu at sa Davao na rin, no? Siguro yung Cagayan may kakayahan din, pero hindi lahat ng probinsya sa Pilipinas ay may kakayahan na maging na maitaguyod yung sarili nila. Ilocos, yon, kaya yan. Pampanga, ibang parte sa Bulacan, Rizal, pero hindi lahat. Hindi pa handa ang Pilipinas sa federalism. Tsaka itong si Duterte, itong pinagsasabi niya sa federalism, talagang kayabangan lang to. Gawa niya lang ay nililito kayo. Ang talagang gusto niya, komunismo eh. Yan naman talaga eh. Ako nagbabalak ako na umuwi ng Pilipinas at magtayo ng sarili kong negosyo. Noon pa naman gusto kong gawin yan. Ngayon nagdadalawang isip ako. Marami din mga Pilipino sigurado nagdadalawang isip din na hindi na enticing na umuwi doon at magtayo ng negosyo, dahil kung merong kagaya ni Duterte na magiging pangulo, nakakatakot. Iba noon nung martial law kay Marcos, necessary yun, pero ngayon sa panahon ngayon hindi kailangan yung ganyang style. O kung may ganyang kang style, kailangan ikaw yung visionary na meron ka talagang plano para sa bayan. Sa traffic, nagreklamo lang siya tungkol sa traffic. Minura pa niya yung Santo Papa. Pero ang totoo niya, kung babasahin mo maigi yung sinasabi niya, wala siyang balak na gumawa ng panibagong mga infrastruktura. Gagawin niya lang, siguro itutuloy niya lang yung mga plano ng administrasyon ni Abnoynoy. Pero ano bang plano ni Abnoynoy? Wala naman Ibig sabihin wala. Bababaan ba niya yung tax sa atin? Hindi. Ipagpapatuloy niya. Sinabi niya rin yan. Dahil sinabi niya, kailangan ng Pilipinas yung pera. Pero yung mga kumikita ng 25,000 pababa, hindi tataksan.
So itong dadagdagan pa ngayon yung mga tao na walang contribution sa bayan. Ang maiipit yung kumikita ng 25,000 pataas. Papasanin mo ngayon tong mga gunggong dito sa ilalim. Kaya kung ikaw ay economically illiterate, iboboto mo si Duterte. Pero ako nakikiusap ako, wag nyong iboboto si Duterte. Kung mahal nyo ang Pilipinas, marami pa namang option. Marami pa tayong option. Hindi pa natin nakikilatis yung ibang mga kandidato. Wag na natin kilatisin itong si Binay at si Mar Rojas. Mga walang kwenta yan. Pero marami pa naman dyan. Wag na kayong maghanap ng mga sikat. Sana pinagdadasal ko may engineer na kumakandidato ngayon. Gagawa ko ng video para sa kanya. Alamin ko rin yung kanyang plataforma. Gagawa akong video. At sana mas okay siya kumpara dito sa Duterte na to. Hindi natin siya kailangan. Hindi krimen ang kailangan mo i-solve para ma-improve ang bansa. Kailangan mo maggawa ka ng opportunity para yung mga tao may ibang option at hindi na papasok sa krimen at hindi na papasok sa drug dealing at lahat ng mga illegal na bagay. Huwag niyong iboboto si Duterte. Kung ganun pala, edi sana si Satanas na lang. At least yung may abilidad, may kapangyarihan pa. Duterte. Mukha lang demonyo. Pero wag na yun.